Welcome na naman sa ating panibagong video mga idol. For today's episode ay samahan nyo kami na pumunta sa De La Paz, Binyan. At dahil nga sa mga nagdaang bagyo ay napakatagal na nung huling dalaw namin doon sa aming tambayan. Wala namang espesyal pero napakakalmado ng lugar. At syempre, sasabihin ko na rin at ipapakita sa inyo ang aming mga pyesa na nakakabit sa aming mga alaga. Kumbaga short bike review. Kaya tara, samahan nyo na kami sa mini bike adventure na ito. Dami na estudyante ngayon ah. Wala akong katabi kanina. Dami na, may pasok na sila no? Ang dami. May sarili motor. Oh, boy lakay. Oh. Tuyo na eh, no? Galing ng Binyan eh. Sip-sipin ba naman lahat ng tubig eh? Yung apat na water pump dyan. Hindi pa ba yung tindahan? Ah, buhay pa siya. Ito, Ang tindahan na malapit. ito yung masarap. Ito maganda tambayan talaga. At pagkatapos na nga namin mag-break time ay agad na kami pumasok dito sa may Binyan Farm na kung saan ay napakalaki at napakalawak at pwedeng magdala ng kanya-kanyang mga camping chair at manghuli ng mga tilapia at bangus. Napakabait ng may-ari ng lupain na ito dahil hindi hinihingian ang mga taga-lokal ng entrance fee dahil sa umaga pwede mag-zumba at sa hapon ay pwede mag-fishing. Ewan ko nga kung pwede nga rin mag-camping dito eh. At usually kapag kami ang tumatambay dito, ayan lang, bike-bike, tamang muni-muni lang, tsaka video shooting na rin no. At sasabihin ko na nga rin pala sa inyo, merong mini restaurant yan sa loob. Hindi ko lang nasama sa video pero napakaganda rin kainan. Dinadaanan mo. Saan kaya yung tubig dyan? Tubig. natin motive.
Stop mag... Kung ako lang ang masusunod at kung ako lang ang may-ari ng lupain na ito, gagawin kong negosyo ito at ipagkakamping sa Hindi. ibang tao. Kasi sobrang nakakapanghinayang. Apakalawak ng lupain na ito, mga men. Makita mo si Ay, no? Nandiyan pala, no? Ay! Bumagsak, oh. Lalong tumaas, no? Saan ka nga ba? Hindi natin mataas. Wow, lalim niyan. Kita mo nung summer. Sobrang lalim. Kahit sa Merali ko. Si Real Talk. Ano Real Talk? Oh, real talk. Kahit anong gawin mo, mabuti o masama, may masasabihin sila. Oh. So, might as well, gawin mo na lang ang gusto mo at makakapagpayaman sa'yo, hindi sila ang nagpapakain sa pamilya mo. Oh, yun. Ano pagkakaintindi mo? Dapat di mo naisipin yung sasabihin ng ibang tao. And, Ayun. yun. Hindi naman sila magpapakain sa'yo eh. Ang dami pa nito eh. Maganda sa'yo. What is your strength? Garrett. Forest, mahilig talaga tayo sa mga kagubatan eh. 5 years from now. Ganun ang iisipin mo. Last time. Ngayon, short term goal. Ano ba short term goals mo? Diba? Ano ba yung short term goals mo? Someday will become the team leader or manager. Yung ganon. Yun, dahil ay nandito na rin tayo, babike check ko na rin yung aming mga alaga, no? Kasi di ko rin mabike check dun sa bahay namin, gawa ng madilim tsaka magulo. At ngayon tayo ay nasa magandang lokasyon naman, edi babike check ko na rin. So, yan yung mga alaga namin. Isang Giant na ATX. Tsaka, ano nga brand ito? Gusto. Kisto Striker. Yan o, Garuda Striker. Ang simpleng setup lang naman tong ginawa ko dati. Ito, naka MT200 na Shimano, pandemic price. Nung 2020 pa yun eh. Tapos ito, last year, nabili ko lang. Ano nga ba to? Yung Sagmit Evo 3. Tapos, ito, naka Pro na 180mm na plato. Yan o. Set na yung binili ko. Tapos naka Maxxis na gulong, tsaka stock na rim. Tapos ito, matagal, matibay ito. Wala akong masabi sa pedal na to. Ito yung Mountain Peak na 3 bearings lang. Hanggang ngayon, smooth pa rin oh. Yan, tapos yung hubs natin ay naka Cruiser XM490, naka 6 poles. Tapos sa kabila naman, ito ay naka 11 speed na. Yan, 11 speed na to. Tapos naka Diore na RD. Yan, Diore number 1. Tapos ito, hindi natin afford dati ng Halotech ng Diore. Ay, except yung binili ko. Tapos yan, yung shifter natin ay naka SLX. Tapos partner ko sa Diore. Okay lang daw, sabi ng mekaniko. Tapos yan, yung ating handlebar ay naka Sagmit. Yan oh. Tagal na yung setup na yan. Kasi itong ating stem ay naka inch speed. Yan, inch speed. Matagal na rin yan. Yun lang, quick ano lang, bike review. Tapos ito, ano nga ba masasabi ko dito? Bahala ka na dyan. Ayun, tanggal na pintura. MT200. Tapos Stock 9200. ito, naka ano siya, 10 speed. Tapos ano yung RD mo? A7 ng L2. Tapos ito, di ko alam kung ano to, stock ata to eh. Stock na matagal na yan. Tagal na. Tapos yung gulong hybrid. Maxxis Space, tapos Maxxis na pang trail.
Hybrid yan. Hybrid setup. Hybrid setup. Di pa nakakabit yung isang gulong eh. Gugulungan ko muna. Tapos yung handlebar niya, hindi typical na normal kasi naka-loop bar. Naka-abnormal. Kasi ito yung mga ginagamit sa mga pang long rides talaga, yung mga pang adventure o kaya bike packing. Ito, malalagay mo pa siya ng bag dito. Naka-pack gear na siya. Kaya marami ka malalagay. Tsaka medyo mataas siya kaysa doon sa akin kasi medyo nakadapa ako eh. Ito, medyo Tito vibes. Kasi yan, naka ano siya, yung sponge na grip. Sponge cola. Yan, matagal na yan. Yung mga long rides namin laging ginagamit yan. Yan, quick bike, ano lang, review. O, sabol ko na rin nga pala. Itong likod ko ay bili ko sa Shopee dati, Goofy. Matagal na to, 2016 pa. Ito yung mga sinaunang batch na lumabas sa Shopee na legit. Yung halos buong walang peke talaga, no? Yan, matagal na sa akin yan. Tapos yung upuan ko, Belo na 1:1. Kumbaga ay ano lang, copycat, hindi original. Mahal ng original eh. Nasa 5,000. Tapos yung ilaw ko, yan, Shopee lang din. Magkano lang? 100. Pero malinaw yan sa gabi. Tapos lobat agad. Mabilis malobat. Tapos ito, ano ko to, Mountain Peak. Kakapalit ko lang. Sinabay ko na sa pagpalit ng tinidor. Yan, matagal na. Matagal na sa akin yan, pero malapit na ibenta siguro. Ito, Belo. Yan. Kung may Belo, yung upuan naman niya, ayan, Beleno. Naka-Beleno. Matagal na to. Yan, mga matitibay na piyesa talaga. Siguro. Yung depende naman siguro sa paggamit ng bike eh. Iba kasi barubal eh. Kaya sinasabi nila yung sagmit mabilis masira. Hindi ito naka 1 year na oh. Pinanglalong ride kung saan sa ko na pinagdadaan-daanan yan. Aalis na kami. Nagpo-port kami. Palabas! Hindi, punta kami doon sa kabila. Medyo ano na eh. Okay na yung tambayan, malamok. Lumalaki na yung mga kagat sa akin. Ang sakit eh. Ito pa nga ngayon, malamit ko nito. Oo. Lang pa naman. Ano kasi ngayon, inmate season ng mga lamok. Kaya nagkalabasan. Dami kong kagat. Kaya pala nakapajama ka ha. Alam mo ha. Punta natin yung kabila. Oo. Nakita ko ang maraming sasakyan sa likuran. Pwede ka natin mag-ganon. AA yun. AA. Tuyo na kaya itong kabila? Yung tinatambayan natin doon? Ay, oo, sa bagay. Dami ng huli. Oh. Ayaw ka na. Siyempre hindi. Yan, ito yung mga usually na ginagawa lang namin pag walang magawa sa bahay. Tsaka kapag gusto namin mag-isip ng malalim. Yan, tamang labas lang, bike lang. Tsaka kapag may mga plano na gustong gawin, kaso di na-execute eh. Ewan ko bakit. Plano lang. Puro plano lang. Plano mo lang. Ginagawa. Yun, isa rin yun, boy. Aray. Ito, trail ng di oras ha. Lalim yan ha. Alam mo ha, baha ha. Woo! Wala nang buwelo, ang lalim. Masak-masak yung lupa dito ah. Ayan, dumadaan kasi yung mga truck dito. Walan tayo ng buwelo dun.
Danyaya. Napatrail tayo ng di oras ha. Aray ko. Butas-butas na eh. Gumanda dito ah. Ay parang wala yata yung daanan doon, Clyde ah. Teka, parang nasira na. Wala nang dadaanan oh. Ay hindi, meron pa. Ay, tsatsagain mo lang. Ang ganda ng bulaklak oh. So ito dapat yung gagawa natin ng ano, mapa. Try natin tumawid sa kabila. Ito yung magandang trip, nature trip. Gusto mo ng trip? Ito. Bad trip. Ano, ay no, meron pa naman naaapakan. Try lang natin. Try mo nga dyan kasi kalulog po. Ay, lulubog to, Clyde. Teka lang. Yung bike. Tingnan mo yung mga footprints oh. Okay, try mo. Lulubog, malambot. Balik, balik. Lumulubog. Balik. Lanya yan. Oo, walang lubog doon. Lumulubog. Kaya. Yung bike nga lang, lumulubog na. Balik. Paano kaya nakatawid yun? Ano, hindi nga nakatawid. Tingnan mo, nakita mo lang bakas. Dito yung bakas na yun eh. Kaya nga eh. Wala na, bumalik na. Balik tayo. Lalo na ikaw, bigat mo eh. Madala mo, boy. Magkano kabula yun oh. Solid oh.